Hello, hello! So for today's video, mag-update pala ako kung ano yung ginawa ko sa aking kilay. So ito yung ginawang process last time nung nagpakilay tayo. So ayan, basically tinatunga yung ating kilay and then after 10 days, magsa-start ng magbalat yan, gaya nito. Ayan, and then dun mo malalaman yung final look ng kilay mo. So ito yung nagiging itsura, ayan, after natin magpakilay. So ayan. So ang option mo dyan, it's either okay na yan or ipaparita mo. Para magpa-retouch pala, kailangan mo mag-antay ng 5 to 6 weeks. So, ayan na nga, nag-decide na akong magpa-retouch, kaya bumalik nga ako dito. Yung presyo pala sa pag-retouch, 50% off. So, same process lang din ang gagawin, itatato niya ulit yung kilay natin. At saka, hindi na pala siya nag-drawing, kasi may form naman na yung kilay. So, ang ginawa ko pala, pinadagdag ko ng layer konti yung ating kilay para medyo makapal konti tingnan. Kasi last time medyo manipis, so pinakapalan ko lang konti. And then, ayan na nga, ang outcome after niyang i-retouch. So maganda na siya at more makapal at dark yung kulay. So ayan. Anyway, same process lang din ang gagawin mo, Hindi mo to pwede basain in 10 days. And then may ibibigay siyang gamot sa inyo, which is i-apply mo dyan sa kilay mo every 30 minutes for 2 hours. Yan ang ilalagay mo after mong umuwi or after nitong tato. So yung binigay niya palang gamot is witch hazel. Yun yung nakalagay sa cotton na ipupunas mo sa kilay mo for 2 hours. Pero gagawin mo lang ito every 30 minutes. So ayan, repeat the same process lang. And then after nyan, mag-aantay ka na lang kasi nga sa gaya ng sabi ko, the next couple days magda-dark yung kilay at magbabalat. Hello, good evening. So ngayon, 2 days nung ni-retouch natin yung ating kilay. So far, ito yung update. Ayan. So kung napapansin ninyo, mas nag-darker yung color. Kaya expected natin in the next couple days, magsa-start na yan siya mag-super dry at mag-peel off. Hopefully, ma-retain natin yung kulay na gusto natin. So, ngayon 4th day na ng ating kilay, kaya kung napapansin ninyo, nagsa-start na siyang mag-dry at magka-crack. So, expected mo magsa-start na din yan mag-peel off sooner, Anyway, pag maligo pala kayo, make sure hindi kayo mag-shower ng super init para yung moist ng tubig hindi mapunta dito sa kilay at baka maapektuhan nga yung kilay mo, Kasi hindi pa talaga ito pwede basain. So, punas-punas na lang dyan sa part na hindi apektado ng kilay mo. So, ayan. Hello, good afternoon. So, today, 9 days na ng ating kilay. So, ito na yung update. Ayan. So, kung napapansin ninyo, nagsa-start na siyang peel off dito na side. Ayan. Take note, pag nagbabalat na siya, hayaan mo lang siyang matanggal. Huwag mong puwersahin tanggalin. So, hayaan mo lang. Unless, pag natanggal na siya dun sa pinakabalat, ayun, pwede mo kunin. Hello, good morning. So, today, 11 days ng ating kilay. And then, kakatapos ko lang maghilamos. So, ito na yung itsura niya. Ayan. So, kung napapansin niyo, ayan, nag-start na siyang magbalat. So, ayan. So, ayan at nagsa-start na nga siyang magbalat and make sure maghilamos ka 2 times a day after 10 days yan, at gagamit ka ng antibacterial na sabon and then mag-apply ka ng Aquaphor ointment which is nakakatulong talaga sa dry skin. So, ayan, i-apply mo lang siya dyan sa may kilay mo, sa dalawang kilay mo and then repeat the same process after mo maghilamos. So, ayan. So, gagawin mo lang yan siya, until matapos yung pagbabalat niya. So, ayan, at pag-update ako ulit the next day. So, ayan finally, ito yung 12 days ng ating kilay. At kung napapansin ninyo, ayan, wala nang dry skin, hindi na siya nagbabalat dahil nga tapos na yung pagbabalat niya. So, ayan na yung final look ng ating kilay. Kaya kung napapansin mo, medyo more darker na siya this time at medyo makapal konti. Kasi nga nung pinaretouch natin, pinakapalan natin konti yung ating kilay. Kaya ayan,
mas maganda na siya tingnan. In fairness ha, mas maganda talaga magpa-retouch siya, no? So ayan, ang ganda ng outcome niya and ang dark ng kilay natin ngayon. Unlike nung unang session, ano, kung napapansin mo hindi ganito ka-dark, kaya highly recommend talaga na magpa-retouch ka, which is optional lang naman yung magpa-retouch. Pero kung ayaw mo naman magpa-retouch, okay lang naman. Pero para sa akin na mas maganda lalo yung outcome pag nagpa-retouch ka kasi nga more darker yung kulay. O tingnan nyo nga naman, ito yung unang session na ginawa niya, itong video na nasa baba, medyo light siya konti, unlike dito ngayon, mas darker siya, which is more okay talaga. So, ayan na yung final look ng ating kilay. So, yun lang, share ko lang. Bye-bye!